gusto ninyo na meron kahit isang kongresista dyan, kahit isa man lamang na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng kurakot. Alam nyo, ngayong panahon na ito, sa ating mga kababayan Pilipino, napakadaming nadidiscovery ngayon na kalokohan ng iba't ibang ahensya, pagpaplander ng pera ng sambayan ng Pilipino. At alam nyo, ang kaisa-isang kinatawan ng sambayan ng Pilipino sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa plunder, para sa corruption, para sa ghost projects, iisa lang, Duterte Youth Party List lang. Mula 2022 to 2025, Duterte Youth Party List ang naghain ng death penalty bill para sa plunderers, kurakot at mga ghost projects sa gobyerno. At ngayon nandito tayo, hindi lang pala pera ang ninanakaw ngayon, pati pala boto ng milyong-milyong Pilipino ay ninanakaw na rin ngayon. Alam nyo kung bakit tumaas ang boto ng Duterte Youth Party List ngayong 2025? Dahil sa ganyang advokasya na ibinabalik ng Duterte Youth Party List ang death penalty para sa mga mandarambong sa ating gobyerno. At ang boto ng Duterte Youth Party List po ngayon ay lampas 2.3 million Filipinos ang bumoto. Para ipakita ko sa inyo kung sino mga bumoto sa Duterte Youth Party List, ang pinakamalaking boto po ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno through the local absentee voting, number 1 po, Duterte Youth Party List. Ang boto po ng ating mga OFWs buong mundo, ibinigay po, ipinagkatiwala sa Duterte Youth Party List para kanilang maging kinatawan sa Kongreso. Sang bansa po number 1 ng Duterte Youth Party List? Ang Duterte Youth Party List po ay number 1 sa United States, number 1 sa United Kingdom, number 1 sa Germany, number 1 sa Canada, France, Japan, China, Spain, Saudi Arabia, mga Pilipino sa Singapore, Hong Kong number 1 ng Duterte Youth Party List, New Zealand, India, South Korea, Taiwan, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Italy, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Israel, Switzerland, Netherlands, Turkey, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Egypt, Jordan, Lebanon, Oman, Kenya, Libya, Morocco, Nigeria, South Africa, Thailand, Cambodia, Brunei, Malaysia, Laos, Myanmar, Timor-Leste, Papua New Guinea, Vietnam, Mexico, Bangladesh, Chile, Argentina at marami pa. Wala kami kahit isang coordinator sa kahit anong bansang yon. Pero ang ating mga kababayang Pilipino sa napakaraming bansang iyon, ang ginawang number 1 na party list na ibinoto nila dito sa ating bansa, Duterte Youth Party List. Kaya po, nung May 19, dapat nakita ng milyong-milyong Pilipino na umupo ang kanilang binotong kinatawan sa Kongreso. Saan kayo nakakita? Hindi lang pera ang ninanakaw ngayon, pati ang milyong-milyong boto. Ang mga natatalo, nananalo ngayon. Ang panalong-panalo katulad ng Duterte Youth Party List ninyo ay itinatalo ng COMELEC. Pag tinignan nyo yung kaso, banggitin ko sa inyo kung ano yung kaso. Kinasuhan kami noong 2019, isa vote buying. Bakit daw? Kasi daw, ipinangako daw namin sa isang speech, sabi namin, kapag kami nanalo lahat ng aming pondo, ay iaalay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun po yung kasong vote buying. Sa dami ng kilala niyong gobernador, congressman, mayor, barangay captain, na nag-aabot ng pera para bumili ng boto, ang kaisa-isang nakasuhan dyan sa COMELEC Central Office ng vote buying, yung nangako lang ng good governance. Kinasuhan rin kami noong 2019 ng promoting violence. Kasi daw, sabi ko daw sa isang speech, kapag kami ay nanalo, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso at sa lansangan. Kilala naman ako nakikipagdebate sa mga congressman na mga kaliwa. Kilala naman ako nakikipagdebate sa lansangan kahit kay Jim Paredes sa EDSA Shrine. Ang kinaso sa amin, promoting violence tantamount to mass murder. Gawa lang ng isang linyang uubusin namin kayo pag dinebate namin kayo. At kinatigan ng COMELEC yon. Yung mga nag-aral ng batas sa COMELEC na abogado, sinabi nila, totoo to. Kami na nga lang ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nadeklara na nagpo-promote ng violence tantamount to mass murder. Kahit po ang ating mga kababayan dito ay hindi abogado, sasabihin nyo, mapapamura kayo. At yung huling kinakaso, hindi daw tayo rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yon?
Kalaban ko nga yung dating senior commissioner doon ng 3 taon. Di sana kung nakita niya yan, tinanggal kami dati pa. Meron kasing sinasabi nila hindi daw na-publish na isang papel sa dyaryo. Anong sabi nung nagpapasalamat kami sa isang presiding commissioner ng COMELEC, kay presiding commissioner Ray Bulay, dahil doon po sa decision nag-side siya sa Duterte Youth Party List. Sinabi niya walang violation ng kahit anong batas ang Duterte Youth Party List. Bakit? Nakalagay sa party list law, section 5 registration, the COMELEC shall publish. Sino po nakalagay na magpapublish ng isang one-pager na yon? COMELEC po. Kung inutos ng COMELEC sa amin, hindi kami nag-publish. Pero kung hindi nila inutos, paano namin mahuhulaan? Diba? Tapos na, yun na yung kaso ng Duterte Youth. Isipin nyo, sa dami ng party list dyan, may party list dyan, may peke yung citizenship. May party list dyan, convicted criminal yung representative. May party list dyan, may kaso ng terorismo dito sa COMELEC dahil may mga miyembro pumatay ng pulis at sundalo. May party list dyan ng rape ng miyembro. Ang daming kinatawan dyan, may kasong plunder at corruption. Lahat po sila naproklama nitong COMELEC na ito. At tayo, ang kaisa-isang kinatawan ng taong bayan na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng plunderer sa Pilipinas, sa lahat ng kurakot sa Pilipinas, sa lahat ng gumagawa ng ghost project sa Pilipinas. Tayo pa, ang kaisa-isang dinilist dito sa COMELEC. Saan kayo nakakita ng ganon? Kaya po ngayong araw na ito, ipinail po namin ni Attorney Christian Calabia ang aming petition for review sa Korte Suprema. Masabi ko sa inyo, napakaraming opisina ng gobyerno ngayon, napaka-abusado, ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan para baloktutin ang mga bagay. Pero dito po sa Korte Suprema, sigurado po mananalo tayo. Dahil pag nakita nila yung batas na nagsasabi na ang kailangan mag-publish ng one-pager na yon ay COMELEC, hindi pwede yung ginawa ni COMELEC na hindi kasalanan ni Duterte Youth yan. At dun sa iba't pang sinasabi sa atin, promoting violence, vote buying at iba't iba pa, hindi kayang i-prove yun. Walang kahit anong ganong inch ng ebidensya sa ganong bagay dahil hindi po nag-e-exist yun. Tayo nga lang po ang kaisa-isang lumalaban sa mga teroristang NPA, kaya nga po tayo nakakuha ng pinakamalaking boto ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno through the local absentee voting. Tayo pa ang nadesisyonan ng COMELEC na promoting violence tantamount to mass murder sa Pilipinas. Saan kayo nakakita ng ganong klase? Kaya yan po ang masabi ko sa inyo. Talagang tayo galit na galit. Binanggit ko sa inyo kung ilang bansa nag-number 1 ang Duterte Youth Party List. Napakahaba, napakarami. Wala tayong pambayad kahit isang coordinator sa mga yon. Pero ang mga Pilipino, ang mga OFW sa iba't ibang bansa sa buong mundo, ipinagkakatiwala ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya dito sa bansa sa atin dahil tayo lang ang lumalaban sa recruitment ng NPA. At sa Kongreso, eto sabihin ko sa inyo, pinakasummary dyan, kahit supporter kayo ni Marcos, kahit supporter kayo ng Liberal Party, ni Lenny, ni Vico, kahit supporter kayo ni Duterte, at kahit wala kayong pakialam sa politika ng bansa, sa tingin ko naman, kahit ayaw nyo sa Duterte Youth Party List, gusto ninyo na meron kahit isang kongresista dyan, kahit isa man lamang na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng kurakot at plunderer sa bansang ito. Dahil yung mga mabababang opisyal ng gobyerno, milyon-milyon ang nakukulimbat. Yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, bilyon-bilyon. Kaya pag pinagsama-sama nyo taon-taon, trilyon-trilyon ang nawawala sa mga mahihirap na Pilipino at tayo ang nagtsatsaga dito na kaya kailangan natin magmadali ngayon dahil pagbaksak daw ng ulan, nagtatapos na yung session dito dahil bumabaha ng todo dito. Ganyan ang klase ng bansa natin ngayon. At sa tingin ko po, sana po, suportahan ninyo na meron man lang kahit isang kinatawan o boses sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng kurakot, plunderer dito sa ating bansa. Yan po ang inyong Duterte Youth Party List.